Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siyang tunay na kapayapaan, ang dulot kanino man. Walang silbi ang buhay kung walang magbibigay kahalagahan. Iyon ay ang Amang tunay na nagbigay at nagpahiram ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag tuwiran mong nadama ang Diyos Ama sa buhay mo, tunay ngang mapaglalaban mo ang katotohanan niya. Ngunit hindi lahat ng sandali na pinakikipaglabanan mo at kapwa mo'y kausap mo ay nagiging totoo sa'yo. At hindi rin lahat ng nagsasabing, maka-Diyos ako, makakaunawa rin sa gawa mo. Sapagkat magkakaiba nga ang pagtupad at pagtalima at magkakaiba ang pandama ng tao. Subalit ang magkakatulad at iisa nga ang damdamin nila, kapwa maligaya at masaya, ang pandama ay lalo pang gumagalak, nagliliwanag at tumitibay na ganap. Kaya mga mahal, sino nga ba ang susugpo sa lumbay mo? Sino nga ba ang magpapasigla ng katawan mo? Wala namang iba, maliban ng may kapangyarihang gawin ang lahat para gawin sa'yo. Yao'y walang dilit iba, Diyos na totoo. Kaya mapapalad yung hindi natatangay ng damdaming tao at hindi nagpapatangay sa katauhan ng tao, ng kapwa-tao. Sapagkat may pinaglalaban sila, tunay na pinadadama naman ng Ama kung ano at sino siya. Kaya halina kayo mga mahal, mahirap gawin ng bawat araw ay magpakabanal. Subalit ang banal na espiritu, walang ginagawa ito kundi gawin ang kagagawa ng Amang kabanalan. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Inyong pakinggan mula sa Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamanghala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siyang una ang panganay na anak. Ang unang nabuhay na muli upang siya ay maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa.
Buhay bang Ama? At siya ng pawang katotohanan sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo ay nagkasundo nga ang mga nakiisa at nakipagtotoo sa Kanya, sapagkat walang puwang ang anuman sa isip at damdamin kapag ang Ama ang taglay ng katauhan. Ang wika nga, habang nangungusap ang Espiritu sa katauhan ng bawat isa, nararamdaman mo kung paano at kung sino siyang kumikilos sa buhay mo, di ba ga? Kaya napakahalaga ng Espiritu at pagtataglay ng Espiritu sa buhay ng tao. At wala nang dilit ibang makatutupad at makagaganap nito maliban siya lamang. Wala nang iba maliban ang Diyos ng katotohanan at Diyos na buhay kailan pa man ay di mamamatay. Buhay ba ang Diyos? Subukan ninyo kung mahirap ang buhay nyo at sasabihin nyo ay kawawa kayo. Kapag nasumpungan nyo ang Diyos, sasabihin nyo, hindi kayo kawawa. Sapagkat ang Diyos na nasumpungan nyo, ang pinakamayaman sa lahat. At itong nagpapayaman ng inyong pananampalataya, nagpapaapaw ng inyong pagmamahal, nagpapaapaw ng inyong galak, nagpapaapaw ng inyong kakayahan. Kaya siya ang tunay na lakas at tibay. Buhay ba ang Diyos? Nagagawa mong masyahan at makontento kung ano ka at sino ka at kung ano meron sa iyo sapagkat naiiba ang isip mo at binabago damdamin mo. At yaon ngayon ang pagsusuriin ng tao at susuriin ng tao na tunay na nakikipagbago na sa bagong silang ng kanyang espiritu sa katauhan niya ay taglay na totoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung sa dating buhay mo, sa unang pagkatao mo, ang dami mong hinahanap, malungkot ka, nalulungkot ka kapag hindi mo nakita yung hinahanap mo. At kung bagay ang hinahanap mo ito, may dating na galit ka pa. Samantalang ikaw ang may kasalanan, bakit nawawala siya? Halimbawa may tinago ka, nalimutan mo. Magbibintang ka pa, di ba ga? Sasabihin mo pa, tinago mo ba yung ano ko? Nakita mo ba yung ano ko? Ikaw ba nagtago niya, nagagalit ka pa? Ikaw naman ay may sala. Buhay ba nga ma? Ngunit kapag nasa Kanya ka na, anumang bagay na palagay mo'y nawawala na hindi mo makita, wala kang galit, wala kang pagkayamot, sapagkat alam mo na kung hindi siya natapon mo o dili kaya ay iwaglit mo, sigurado makikita mo pa. Ganun din ang damdamin mo na nasa Ama. Ano man yung hinahanap mong hindi mo pa makita, masaya at maligaya ka sapagkat alam mo makikita mo rin yaan. Sapagkat alam mo, nandyan lamang yan. Hindi yan nawawala sa lupa, hindi yun aakyat sa langit para hindi mo maabot. Nandito lang sa lupa. Hintayin mo lang ang takda. Sapagkat hindi ito nawawala, nandyan lamang yan. Laganap, hindi nawawala. Kaya ang hanap mo at hinahanap, kung di mo pa makita, batahin mo. Ang pagbabatay may kalakip na galak, may kalakip na pagtitiwala. Sapagkat alam mong isang araw, ang hinahanap mo ay pakikita ng Diyos mo. Buhay ba ang Diyos? Lamang ang wika nga niyang maliwanag, mga anak, kung hindi nyo nga nadarama ako at wala kayong pandama sa akin, paano nyo mararamdaman ang kaligayahan? Kaya't unahin nyo muna akong damhin at nararamdaman ninyo ang tunay na kagalakan. Sapagkat ako ang nag-uumapaw na kasiyahan na kailan may walang kamatayan, subukan nyo lamang. Ako'y inyong hamunin at gagawin ko naman kung makikipagtotoo lamang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung sa dating buhay mo, pag nilayan mo, palagay mo ba'y mabait ka, mabuti ka, ngunit nasuri mo ugali mo, nang makilala mo ang Ama, hindi pala. Ito ngayon ang pag-aaralan mo. Diyos ko, tama ko, ayoko nang mawalay pa sa iyo sapagkat kala ko mabuti tao ako, mabuting tao ako, mabait na tao ako. Hindi pala, ang dami ko palang pagtatangi, ang dami ko palang pinipili, ang dami ko palang hinahanap, ang dami ko palang gusto na di naman kagustuhan mo. Kaya ito na ang gagawin mo. Ang pakikiisa mo'y pagiging dapatin mong tapat at ang pagiging tapat mo'y pagnanasahan mong maging dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subukan ninyo.
kayong mga nag-aayos ng muka. Lahat ba ng pampahid sa mukha nyo, maikukuskus nyo pagdaka tulad ng mga makeup na ginagamit? Di ba pinipili rin yung kulay nyo? Pinipili rin yung ipapahid nyo? Hindi naman lahat ng binigay sa iyo, ipahid ka lang ng pahid eh. Kung hindi naman bagay sa itsura mo at di bagay sa balat mo, hindi ba pipili ka ng nalalapat? Maging sa pangkulay ng labi nyo. At yan ang pawang katotohanan. Mga minamahal, ganun ang Ama. Hinahanap niya lahat ang marapat para sa kanyang mga anak. At di siya tumutugot na ito'y ilapat sa kanilang damdamin at ibigay sa kanilang kaisipan na maging kasiya-siya at marapat nilang kamtin, sapagkat siyang tunay na nagbibigay kulay ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At sa unang buhay mo, pag nilayan mo, ano bang naidudulot sa buhay mo ng pagkamaramdamin mo, pagkamatampuhin mo, pagkakayamutin mo, pagkainis mo? Meron baga? Subalit, nang binigay ng Ama, ang tuwirang pag-alis ng mga bagay na salitang ito na dapat tiniti mo sa isip mo at sinasabuhay mo, anong naganap sa iyo? Anong nangyari sa iyo? Anong naramdaman mo? Anong nabago sa iyo? Ito ngayon ang pagninilayan mo. Kung ako kaya ililisya pa, o lalayo ako sa Ama, ito kay kakamtin ko pang muli ay madarama. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat nooy makasanlibutan kayo. Nang hindi nyo pa nakikilala at kinikilala ang tunay na magbibigay ng liwanag at pangunawa sa inyo. Kaya't nang naibigay ito, ikaw mismo, kayo mismo, sila mismo, lahat kayo, kung tunay na nasa puso nyo na ang Ama, magbubulay-bulay na at masasabi nyo, totoo pala ang kwento ng Diyos ay totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Sino nga ba ang banal? Walang banal ni Isiman. Maliban ang nagkatawang tao na banal na turingan. Kaya naman naging banal, espiritu ang taglay. At banal ang pinagmulan. Kaya pinasilay ang tunay na halimbawa at matapat na halimbawa at totoong halimbawa. Kaya't kung susunod ang mga tumatawag ng Panginoon ko, may magagawa ang tinatawagan nilang Panginoon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Halimbawa, may ginagawa ka. May anak kang sanggol. Patag ang loob mo kapag tulog siya, di ba ga? Ngunit, hindi mo siya nililimot kahit anong ginagawa mo, ikaw na magulang niya, na laging may pag-aalala sa kanya, sinisikap mong ano man ang ginagawa mo, sisilipin mo pa rin siya sa duyan, baka natatakpan na ang kanyang ilong, o kung nasa kuna siyang tinatawag ng tao, baka siya ay nakatagilid na nasusubsub na sa gilid, o dili kaya baka natatakpan ng kanyang unan kung gagalaw ng gagalaw. Diba ga? Silip ka ng silip sa kanya. Pinagsisisilip mo at babalikan naman sa gagawin mo. Ganun ang Ama. Tiwala siya sa mga anak niya na mga pinili at nahango niya na. Ngunit kailanman ay di siya nagpapabaya sapagkat pinagmamasdan niya ang katatagan nila at alam nilang kampante na siya dahil naruruna sila sa kanya. Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Kaya kung kampante ang puso niyo sa Ama at tunay na nasa Kanya kayo, kampante niyong hihintayin ang paghahari niya na di mawawala sa buhay niyo. Sapagkat alam niyo sa tuwina, may magagawa siya. Kung ang isang inang nagmamahal sa sanggol, nakikita niya yung kanyang anak na patag na natutulog, at niya sinisili pa, ikaw pa kayang anak niyang nasa sanlibutan. Na ang ginagawa mo'y pangkatauhan at pangkabanalan. Pababayaan ka ba? Subalit magalak ka at magpuri sa Ama kung kampante siya sa iyo at tiwala siya sa iyo. Malumbay ka, yaon ang ikalumbay mo kung walang katiwa-tiwala sa iyo ang bumuhay na bilang tao ka. Sapagkat wala kang katiwa-tiwala sa akin, anak, kaya walang-wala akong tiwala sa iyo.
Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang pag-ibig ng Ama ay hindi lumilipad. Ang pag-ibig ng Ama ay hindi namamatay. Ang pag-ibig ng Ama ay buhay na buhay at nasa puso ng tao na dumadama at nakakadama. Kaya huwag patayin ito ng nabuhay ng pagmamahal niya. Sapagkat kung ito'y pababayaan pang mamatay, paano muling mabubuhay? Baka mahirapan ka. Ikaw na binuhay ng pagmamahal niya at nadamang-dama mo pa. At pagkatapos ay mas pinahigit mo siya sa damdamin mo at pagkatao mo bilang ikay pinili, hinirang niya. Kaya tagasunod ba kayo? Anak ba kayo ng Ama na tunay at tapat sa Kanya? Pakatandaan ninyo, lugod na siyang nagmamasid sa inyo. Kaya't huwag niyong gawin ang sa unang pagkatao mo at unang buhay mo na wala kang pakialam sa Kanya. Sapagkat nang nakilala mo siya at kinilala mo siya, dapat pinahalagahan Kanya, may pagpapahalaga ka rin sa Kanya. At siyaon ang dapat at marapat kung papaano kayo'y pinahalagahan ng pumili at bumuhay sa inyo at niloob niyang kayo'y isilang sa mundo, pahalagahan niyo rin siyang ganap ang pagpapahalaga. Sapagkat anong silbi ng anak ka lang na nagpapahalaga at ang ina't ama mo hindi ka pahahalagahan? Hindi nga ba't kay sarap at kay saya kapwa kayo nagpapahalagahan? At siya ang buhay na kaloob ng Ama, ang kahalagahan niyo'y makikita sapagkat pinahalagahan niya ang dugo pa lamang na kumislot at binigyan ng buhay para kayo sumilang at isilang sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Halimbawa, para mas madali at mababaw ninyong maabot, magulang kayong nagmamahal sa inyong anak. Alam ninyong uuwi sila. Halimbawa, yung anak niyo'y 5. Alam ninyong uuwi silang sabay-sabay, sama-sama. Ngunit may naiwang isa. Ang hinanda niyo'y para sa 5. Hindi ba hahanapin niyo ang isa at mawawalay siya? Malulumbay kayo? At sasabihin niyo, bakit naman di siya nakauwi? Pinahalagahan pa ba yaon kaysa sa aking ina niya o amang naghihintay? Ganyan din ang Ama. Yaon din ang Ama. Bakit ganon? Mahalaga pa ba yaon sa Kanya kaysa akong Ama niya na tunay na ang lahat ay alam ko at batid ko at magagawa ko sa Kanya? Yan na lamang ang pagnilaya ninyo, taong aking mga mahal. Kung nais niyong mabigo, ayaw ng Amang kayo'y mabigo. Subalit kung ayaw niyong mabigo, higit na ayaw niyang kayo'y biguin niya. Subalit, pakatandaan niyo, kung minsan niloloob niyang mabigo kayo upang patuloy niyong pagsumakitan, ang kabiguan niyo'y makibangon kayo at may bangon niya at maibigay ang tagumpay upang masabi niyong may nagagawa ang Diyos ko sa buhay ko. O taong aking mga minamahal, kung walang magagawa ang Ama sa buhay niyo, paano nga ang buhay siya? Kaya't patotohanan ninyo, tinanggap niyo at kinalala siya at nang makilala niyo, sa tuwin ay may nagagawa siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan, maging ang kalikasan ay binigay sa anak. Kaya't kung ang tao'y totoong kumikilala sa anak na pinakiisa at pinakitungo sa mga anak niya dito sa lupa, anong hindi bibigay sa iyo kung ang kalikasan ay binigay? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya lamang matuto niyong suriin ang kataga, ang lahat ay may takda. Tulad ng pagbubuntis ng isang ina at panganganak niya. Mayroong nakunan na di sumapit ang buwan at may isinilang naman na di sumapit ang ilang araw, ito'y namatay. Subalit pakatandaan ninyo, ang tunay na Espiritu at Ama ay walang kamatayan. Kaya't anuman ang namatay para sa inyo, maaring buhayin nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Buhay ba ang Ama? At yaon ngayon ang ginagawa ng Espiritu ng Ama, ang patuloy na nililinisan ang mga anak niyang narumihan upang ang putik na nagkaroong dungis ang katawan ay maparang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Subukan ninyo ang mga pinag-uusapan ay sa larangan ng kabanalan. Lumilipas, umuusad ang mga oras, di nyo namamalayan. At habang nakakapag-usap kayo at nag-uusap kayo, ang sarap ng inyong pakiramdam, di nyo nagugunitang may dalahin kayo't pasanin sa buhay. Sapagkat ang umaaliw-ngayaw ang Ama na inyong pinag-uusapan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sa makatwid ang wika nga niya, saan may kapulungan, ako'y nasa kalagitnaan. Naririnig kong bawat usapan, wala malilim kailanman. Talos na talos ko ang kalooban, kaya't ang nais ko'y kayo'y lahat ay aliwin kong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa katotohanan lang po, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Hindi naman ito ang sinipian ko ngayon. Pero bakit ito ang pinabasa niya? Ito po ay nabasa ko lang noon at nilagyan ko ng ganito. Nilalagyan ko nito. Pero hindi ako nagmimemorya at di ako makapagmemorya. Kaya haba kayang memoryahin yan. Kaya pagurin ko pa yung utak ko. Di bagat kahirap magmemorya. Talaga po ako'y tonto sa pagmemorya. Sapagkat mahirap na. Lalo na kung malilimutin ka pa, ano? Ngunit ang Diyos ay di nakalilimot sa Kanyang mga salita. Hindi nakalilimot sa Kanyang mga pangako. Kaya't kung sa palagay nyo man ay hindi kayo napapakinggan at di kayo pinakikinggan, alalahanin nyo ang pangako niya kay Abraham, lalakas ng inyong loob at kalooban. Buhay ba ang Ama? Kapag dumaratal yung panghihina, panlulumo ng pag-asa, anong dapat gawin nyo? Isipin nyo ba na bakit ganyan at ganon? Hindi. Manalangin kayo. Nang magsiklab muli ang pag-aalab ng inyong pagnanasang, magtiwala at sumikap na sa Kanya'y maglagak na ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tulad mo, ang wika mo ay baka hindi ka makabalik, ano? Pero bakit naririto ka? Yan ang pag-uumalab na kapag ang isip at damdamin mo'y niloob ng Ama, walang katwiran ka sa Kanya kahit malayo ka pa. Sapagkat ang pag-aatas niya sa damdamin mo at isipan mo, siyang nag-uumapaw na sundin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya ng pawang katotohanan, mga mahal, na habang sinusunod mo naman ay siya, hamak naman kalayo ng lugar nila kaysa sa'yo. Ano? Di ba anak? Kumusta ka na? Malapit ka nang matapos. Buhay ang Diyos, nakakausad ka. Anong year ka na ngayon? Ha? Biruin mo, lumipas ang mga taon. Akalain mo bang mag-second year ka na? Anong course mo? Maho, kasarap ng kanyang architect. Simple lang naman po ang sakit niya Napakasimple ng sakit niya lang. Tanungin mo nga kung ano sakit nito. Ano sakit mo, anak? May butas lang naman ang puso niya. Kaya simple lang. Nang nagtungo dito yan Ilang taon, anak? Grade 4. Ilang taon ka na ngayon?
Oh, sabi nila, pag di ka naoperahan, mamamatay ka. O hanggang ngayon, buhay siya. Buhay ba ang ama? Bakit po ngayon ay binigay ito? Kasi nagtanong ako sa Panginoon. Siya, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, talagang tutugunin ka. At talaga pong nakakalumbay tumalikod. Kasi nalulungkot po ako eh. Sabi ko kasi, Ama, bakit po ganon? Nung unang panahon, walang dialysis, walang chemotherapy, radiation, cobalt. Bakit po ang haba ng buhay ng tao noon? Tapos pinaiksi mo po, sabi mo, iiksi ng buhay. Tama po. Sa isip ng tao, doon nagmumulang talino at ikaw ang may silid nito, kalooban mo po ba yun? Paano naman ang mga walang pera? Sabi ko po sa kanya, paano po yung walang pera? Hindi po ba mabubuhay kapag hindi na bypass operation? Hindi po ba mabubuhay kapag hindi na opera? Hindi po ba mabubuhay kapag hindi... Dami ko pong tanong sa Panginoon. At akalain niyo po ngayong araw na ito, nandito ang batang ito. Malayo po ang lugar ng mga yan. Taga saan kayo, anak? Malapit lang, Nueva Ecija lang. Mas malayo, ano? Kaysa sa Agunoy. O ibang Diyos. Na sa maniwala po kayo sa hindi eh. Sabi ko sa kanyang ina eh, ikaw, kung anong gusto mo, sige, pa-opera mo na. Eh, subalit sabi niya ay, wala po, hindi po, dito na lang po ako magtitiwala. Eh, kasi po malaki ng hinihingi. Eh, wala po kaming ganun kalaki. Tsaka natatakot po ako. O ikaw, anong naging sakit mo? Simple lang din naman ang naging sakit nito eh. Sige nga, ano ba sakit mo? Oo. Simple lang ang naging sakit niyan. Sa kabila ng may diabetes siya, may naging bukol siya ditong kumakatas. At yung kapatid niya ay namatay sa kanser. Kaya ang sabi niya, paano po apo? Ayoko po kasi yung kapatid ko pagka-opera po namatay din eh. O di tularan mo ka ako siya. Hindi po O sige ka, o magtitiwala ka bang palalabasin lahat yan? O umarap ka nga sa kanila kung may bakas. Tayo ka. Parang inopera, no? Bakit? Hindi para magmagaling at ipagmagaling ang sarili, kundi magtanto kayo, magbulay kayo. Ng Diyos ay buhay. At itong gawain ito, binigay. Hindi para ipagmagaling ang sarili, hindi magmagaling ang sarili. Walang magpapagaling, walang gumaling dito, kundi ang Diyos ang nagpagaling. Pakatandaan ninyo, mga minamahal ko. Kaya nga wika niya ito, ibabalik ko lang po sa inyo. Constancia, hinambing ko ang kaloob ko sa iyo sa isang, alam niyo po ba kung ano? Ano po ba yung kumakagat na maliit? Tungaw! Na yung maliit na napakaliit na yung parang hindi mo makita man lang kung ano yun. Bumabaon yan, maramdaman mo na lang kumakati kung sa kilikili pumasok o kung sa singit mo. O kung sa anik, nangingilay. Bakit, anak? Tungaw mang naturuingan, maliit man kung pagmasdan, kung di yan busog ay di mo makikita man lang. Ngunit kapag bumaon, ito'y mararamdaman din naman. Kaya kapag sinungkit mo'y maaaring masugatan pa ang kilikili mo kapag di ka marunong sumungkit niyan. At siya, anak, ang kaloob ko sa iyo, napakaliit lamang. Napakakarampot lamang. Subalit, hambing sa bangaw, napaikot-ikot siya, anak. Pinakamalaking langaw naman na naninirayaan. Na kapag kumain ng pagkain, ay hindi mo na dapat kainin. Gayon, anak, ang maaari kong gawin.
na napalalaki kong hambing sa bangaw. Ngunit, mahalaga, hindi tulad ng bangaw na walang halaga. Kaya, tandaan mo, Constancia, kapag nagpasugo ako sa iyo at nagpadatal ako ng 100 katao, si 10 gagaling, 30 hindi. At sino ang 30 iyan? Yan ang hahamak sa akin, sa katauhan mo at maninira sa iyo. Sapagkat noon, ngayon at magpakailanman, walang perpektong lahat ay pinagaling ko sa mundong ibabaw. Ngunit at pasubali, lahat ng kikilala tatanggap sa akin, tatanggap din sa aral ko at pakikinggan ako. At siyaon ngayon ang magpapabago ng isip at damdamin nila upang makilala at malubos ang pagtanggap nila. Ang salita kung may buhay na kung nanamnamin ay mabubuhay sa kanila. Ngunit kung babaliwalain at sasabing sila'y mayroon at kagalingan ay nasa kanila at magaling, hindi kailanman mabubuhay ang aral ko sapagkat ang buhay na salita ko'y nabubuhay sa taong tumatanggap na nakikipagtotoo. Buhay ba nga ma? Kaya naman anak, pakatandaan mo itong tuturan ko sa iyo. Magsisimula ang pananalita ng tao sa hindi kaparaanan mo na may kakalat ko ang aral ko. Magsisimula ang mahayagang gawain ito, hindi sa kaparaanan mo mamamalita ka sa kapwa mo tao, kundi sa kaparaanan ko na maibabalita ko kung saan ko, samantalang ikay hindi kumikilos at umaalis sa lugar mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba ang Diyos o patay na ng usap? Nang dahil siya'y buhay sa espiritu niya ang katotohanan, hindi nagkabula ang tinuran. Kaya naririto kayo ngayon. At umuusad ang panahon, may nakikinabang. At nakikinabang na kasalukuyan. At makikinabang pa, sapagkat ako noon, ngayon at magpakailanman, nasaksihan ko't nakita ang nakaraan at pangkasalukuyay batid ko yaan, at ang hinaharap nyo pa'y alam ko na. Gayon ako anak, kaya wag nyo akong iwangis sa tao, kaya't kung wawangisan nyo ang gawa ng kapwa nyo, hindi nyo ako makikilala, kaya't hanapin nyo, apuhapin nyo ako, mapapabatid ko kung sino ako. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, mabuti ang ama, pinatotohanan lamang niya. May patatatagin ako't patitibayin ako anak na pasyenteng tutungo sa iyo na katauhan ay mahal ko. Mga minamahal ko lahat ng tao, subalit tila tayo tatanggap na totoo. Upang mapakilala ko naman, hindi lamang sa salapi ang kagalingan, hindi lamang sa salapi ang mabuhay, kundi sa aking pagnanasa at paglalayon, may salapi at wala kung bubuhayin, mabubuhay. Subalit, karampatan ng sinuman hanapin ang kanyang kaparaanan. Subalit kung hindi na masumpungan at suko na kahit saan ay nagtungo na, sa akin lumapit siya at ako'y may gagawin pa. Yaon ang ibig sabihin ng Ama. Yaon ang nais niyang ipabatid kahit kaninong anak niya. Yaon ang layo niyang makilala ng mga anak niya. Yaon ang dapat mabuksan sa puso't isip nila. Kaya ang takot ay iparam na. Manalig ka. Manalig ka. Ika'y anak ng Ama. Sa buhay mo, tanging siyang may gusto. Nailuwal ka sa mundong ito ng tao upang sidlan ang liwanag at siya ay mapuhap at madama ang pag-ibig. Kaya't kung unang buhay mo'y nadimlan ka, magsumakit kang makawala sa dilim. Apuhapin mong liwanag ng matunghayan mo ang mabubuting gawa ko't salita ko'y pakinggan. Hanapin mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Sapagkat ang katotohanan ang magtuturo sa iyo ng mabuti, ng tama, ng dapat, ng marapat. Ang katotohanan ang magpapataas ng iyong pagpupuri, ng pananalig, ng pananampalatayang matapat. Ang pagiging marapat mo ang nasa ng Ama,
hindi ang pagiging talusira. Ang pagiging totoo mo bilang anak, hindi ang baliw na hambing, na di alam ang ginagawa at di alam ang tutunguhan. Sapagkat ang bawat araw ay layo niyang makita. Ang lahat ng tumutotoo sa kanya ay may layuning hanapin at damhin siya. Di lamang ngayon, kundi sa buong panahong nabubuhay sila. At siya niya ang ama. Kaya't nagagalak na lulugod siya sa mga anak niyang nagbabata, nagsusumakit, nagsusumikap, ng kanilang hinahanap ay siya. Kaya naman may pagbabata silang maghintay. May gumagawa sila na kapagalanman, ay di nila maramdaman kung paano ito nagaganap. Sapagkat ang liwanag ay nasa kanilang lahat. Upang masambit nyo ako'y nasa Ama, patutuhanan nyo nga mga anak niya. Upang makilala niyang lubos kung sino kayo at ano kayo. Pakita nyo sa Kanya. Hindi lamang ngayon, hindi bukas ang kabutihan nyo, kundi habang umuusad ang magdamag at maghapon, at pagmulat muli ng umaga, at sumapit na naman ang gabi, paikot-ikot lamang hanggang sumapit ang 7 araw at nakalipas na naman at nagsimula na naman ang Lunes. Yun pa rin kayo, di nagbabago. Sapagkat di kayo natigatig, di kayo naantig, di kayo nabahala, di kayo nagupo ng mga kagulumihanan, ng mga pag-aalala, sapagkat ang isip nyo ay hawak niya. Yamang ang salita niya ay nasa sa inyo. Ang puso niya ay hawak niya. Yamang damang-dama niyo siya. Yaon ang Ama. Makilala niyo nawa siya. Yamang patuloy ko siyang pinakikilala. Na di man katotohanang sirkunstansyang may batid at kaalaman. Ngunit kung batid niyo ang nangungusap sa inyo, matatarok niyo ako. Mababaw lamang ang nais ko. Sapagkat ang kalaliman ko'y di niyo maaabot. Sapagkat pinabababaw ko ang ganap upang kayo'y makalakad sa matuwid at makatahak kayo sa totoo. Nalandas na sa inyo'y dulot upang kayo'y maging patag na sa bawat araw kayo'y makapamuhay ng may kapayapaan. Habang kayo'y nagnanasang magliwanag, mapuhap niyong ganap. Habang kayo'y nagmimiting makalipas, ang maghapon nyo at magdamag, nagaganap nga ito sa inyong buhay, na di kayo nahihirapan. Damdamin nyo'y naggaganap ang magala, bagamat kayo'y mga pinagdaraanan. Hambing lamang sa inyong mga tahanan. Kung may hagdanan, hindi maaaring di ka umakyat doon. Sapagkat, bakit pinagawa mo pang may hagdanan ng iyong tahanan, ayaw mo palang umakyat diyan? At di ka lamang makakaakyat kung masakit ang iyong paa, kung pilay ang iyong paa, at hindi ka na makahakbang para umakyat ka. Ngunit habang nakakaakyat ka, sinisigurado ko aakyat ka tao. Kaya naman habang may buhay kayo, maliwanag ang mata, may pandinig, may panlasa. Ang nais ng Ama, makaakyat na kayo sa Kanyang kapangyarihan ay makipag-isa na, upang di kayo maiwanan at di kayo magkaroon ng walang kabuluhang katauhan, kundi magkaroon kayo ng saysay. Habang inaakyat naman niya kayo baitang-baitang, sa hindi nyo namamalayan na aakyat nyo ng tuwiran, yaong tugatog ng tagumpay, sapagkat siya ang kapiling sa pamamagitan ng hindi nyo nakikita, ngunit nagpapadama. Hindi nyo mahahawakan, ngunit makapapasok na tuwiran, sapagkat walang butot laban. Sa inyong katawan ay makapananahan bilang magiging templong naturingan, Espiritong Banal. Habang kayo'y nabubuhay, naway ito'y kamtan, at patuloy na sa inyo'y manahan. Habang nabubuhay, ay di na mamatay. At sapitin nyo
iyong kamatayan, upang kamti naman ang buhay na walang hanggan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga mahal, yan ang nagpapasigla. Kaya nga't sabi ni San Pablo, nagagalak ako sa aking pagbabata. Ngayon, alang-alang sa inyo. Sapagkat sa pamamagitan nito ay may pagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangang panggawin ni Kristo. Kaya kung mahal nyo ang Kristo at totoo kayo, mimithiin nyo rin to. Sapagkat panandalian lang ang buhay sa lupa. Hindi sa buong panahon, kundi panandalian lamang. At yaong panandalian yung buhay na pahiram, huwag masayang kailanman. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang wika ng Ama, sinasabi ko sa inyo, upang hindi kayo maligaw ni numan sa pamamagitan ng nakararahuyong pangungusap, gaano man kaganda. Sinasabi ko sa inyo at bilin, eto, upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng nakararahuyong pangungusap, gaano man kaganda, bagamat wala ako riyan. Hindi naman kayo nagwawaglit sa aking alaala. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Yan ang gawin ninyo. Nang hindi kayo patangay-tangay, ay kaganda eka. Subalit ang tanong, gaano kaganda? Katulad ba ng kulay ng kagandahan ito? Kung tunay ka sa Ama, kapatid mo, ina mo, di mo magagawang dahil dito, itakwil mo. Buhay ba ang Ama? Nasaan ngayon ang kagandahan ng aral? Nasaan ngayon ang magandang aral na inaaral ang isang iglesia ng Kristo? Wala kayong dapat ipagkasala sapagkat si Constancia di batid ang inahayo sa inyo at iniuulat ko. Ngunit yan ang patutuo ng Ama sa inyo. Kung tunay na puso nyo'y Ama, puso nyo'y mabuti rin pawa ito. Marunong kayong maging dapat at matitigib kayo ng pag-ibig. Hindi lamang sa mga nakakailangan nyo'y naroroon at nakikinabang kayo. Maging sa hindi nyo napapakinabangan, mahalaga pa rin ito sa inyo. Sapagkat batid nyo, habang pinapahalagahan nyo ang walang kwentang tao, ang Amang nagpapahalaga sa inyo, habang nagpapahalaga kayo sa mga walang kabuluhan sa palagay nyo, ang Amang magbibigay kabuluhan sa inyo, sapagkat siyang makabuluhan at makasaysayang magbigay sa tao kung paano niya iusad at ibibigay ang dapat at marapat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang baluktot ay baluktot, ngunit may uunat. At walang makapag-uunat, maliban ng Ama. Bakal ninyong nabaluktot, may uunat, pupukpukin lamang ito. Ngunit hindi pa rin magiging diretsong-diretso, maliban isa lang siya sa makina. Ngunit kayo, mga mahal ko, isipang nabaluktot, may uunat ng Ama ito, sapagkat siyang tunay na nagdidiretso ng kaisipan ng tao, sapagkat isa lamang ang daan ng katotohanan, yung dapat masumpungan nyo, ang di nyo nakita man lang, ngunit mga ninunyo'y naging sutil na ngayon nasa sila. Kaya't ayaw ng Ama na makamtan nyo yaon, kaya't ang wika niya, habang may buhay, kumilala sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo,
tuwiran kong tinuturan, ganang pagkatao, walang talinong baybayin at iulat ang gayon, at ganito, nawika ko't salita ko. Ngunit ganang di nyo nga nasilayan, yan ang patuto ko. Sa panahon noon, panahon ngayon at panahong darating, isa lamang ang mag-aaharing tuwiran, Diyos Espiritu, mula sa Diyos, Ama ito. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga sabi ng Ama, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag niyong bayaang mawala ang pag-asang dulot na mula sa mabuting balita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? May tanong baga kayo? May itatanong baga kayo? May sakit ba kayo? Tumayo nga kayo. Sige. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumigla. Damhin nyo sa mga palad nyo yaong pagkislot ng dugat nyo. Habang pumapalakpak ang mga kamay, sa palad nyo'y tuwiran yung madarama. Kung buhay kayo at buhay pa, ang palad nyo'y makakadama siya. Kaya't kung totoo mga puso nyo, may damang-daman yung aring totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Aba, meron siyang anniversary. Anong year ba yan? 10, 27, 15, ay advance na. Tingnan mo nga naman. Alam niyo po, pinakita lang na maliwanag ng Ama na hindi ka man magsalita. Yan pong mga, yung picture na yan, abay, wala man akong kamalayang nilalagay ako sa mga t-shirt na yan eh. Buhay ba ang Diyos? Kaya yung mga mag-iisip na masama, yung hindi nakakaunawa, sasabihin, aba, nagninegosyo na pala kasi Apo Conchi. Pero Diyos ko, tama ko, salamat sa Ama. Maging sa ibang bansa, napalaganap yung larawan na yan. Dakila ang Diyos. Yun ang patuto niya. Hindi ka alis sa lugar mo. Mapapaabot ko sa manda ko ito. Totoo po ba? Abay, sa totoo lang eh. Kaninang nangungusap doon ng Espiritu, hindi ko yan napagmamasdan. Ako pala yun. Buhay ba ang Diyos? Dakila ang Diyos. Tapat ang Diyos. Tingnan mo nga. 14 years anniversary. Patungo na ng 15 years. Sino mag-iisip na aabutin tayo ng ganyan? Di ba kapatid? Alam niyo po noon, wala namang mga awit eh. Ang pag-awit eh, pa-isa-isa, pa tatlo-tatlong piraso eh. Pero katahimik ano? Payapa. Napakapayapa. Ang tumutugtog habang nagbebendisyon, yung organ. Tururu. Ang sarap, para ka nakalutang sa ulap. Sapagkat walang kasalanan yung organ. Kaya ang sarap, para kang nakalutang sa ulap. At yung mga nagpapabendisyon noon, ang sabi nila, bakit po ganito nararamdaman ko? Para po ako wala sa katawan ko. Ang sarap-sarap po. Eh ngayon, nagbebendisyon. Pasubal. Nakakadama po ba kayo? Nararamdaman nyo ba ang Diyos? Eh kaya ako minsan eh gusto ko na lang pabalik sa Ama yun eh. Para wala nang problema eh. Buhay ba ang Ama?
Buhay bang Ama? Para kapag may tinatamad ayaw umawit, pwede naman. Ang Diyos mapagmamalakihan mo ba yan? Hindi! Basta buhay lang yung organ, sigurado. Pag nasira yon, may pambili, bibili uli. Huwag lang si kapatid na Alan ang mamatay. Pagpalaing ka kapatid na Alan. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Opo. Bakit ito sinabi? Hambing lang yan sa huwag kayong magkasala, huwag kayong mag-isip, sapagkat may mensahe. Anak, sinong magmamalaki sa akin? Bakit ako pagmamalaki ng tao? Marami akong pamamara at kaparaanan. Sapagkat ginamit nga kita sa walangan tugtugan Sapagkat ang salita ko ang tugtugin na ng tao. Sapagkat kapag pinakikinggan ang salita ko, naaliw ang isip niya, pati puso niya. Ngunit kung umaawit kayo, di naman totoo sa puso niyo, rimarim lang ako makinig dyan. Bakit? Sige nga, pag umaawit kang may samaan loob, paano ka bang nakasa espiritu niyan? Ano? Kaya po ako, sabi ko sa Panginoon, upo na po kayo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Totoo yan. Pwedeng walang mga awit ang gawain ito. Basta ang Diyos ang umaawit para sa inyo. Paano siya nga aawit? Kapag pinakikinggan nyo yung aral at salita niya, para kayong pinagheheli sa sarap ng nararamdaman nyo. Kung may samaang loob, ang puso nyo'y masakit, nararamdaman nyo'y pait. Kasi, tinamaan na naman ako. Walang yaya nga po kuntsing na yan, lagi akong pinatatamaan. Buhay bang Diyos? Kaya tandaan ninyo, kapag ganun ang isip nyo, ay hindi kayo madidiretso. Sapagkat yung nagsasalita at ginagamit na nagsasalita, wala mang iniisip sa inyo lahat Pero kayo dahil hindi totoo isip nyo, may mag-iisip. Sino may kasalanan? Kaya, may buhay ka, lagi mong tandaan, isa lamang ang sa'yo'y nagpahiram. Sa Kanya ka mangunyapit, maging tapat at marapat kahit sino ay di ka man gustuhin nito. Ang nag-iislang na may-ari ng iyong buhay, ang sayo ay magkagusto't magmahal. Labis na at sapat pa, walang kulang sa buhay mo pagkatama, may bibigay lahat sa'yo. Kaya wika niya, huwag magmalaki kayo. Kahit isa lang na katauhan, magagamit ko. Pagkat ako ang may atas at ako rin ang may alam, batid kong lahat ang sa inyo'y dapat. Kapayapaan ang layon ko, kapayapaan ang dulot ko, kapayapaan ang nasa ko. Kaya't ang layon ko payapa kayo. Yaw ng pawang totoo, kapayapaan ang nasa ko. Kaya't sa buhay nyo, nasa ko'y payapa kayo.
pagsasamang totoo, kapayapaan dito sa mundo. Nekaramaneyahana, ay karamaleya, nekarameneya na, nekarameneya na. Sulong, paawitan nyo nga muli si Constancia, paawitin nyo nga muli, pabalik nyo sa kanya. Kung di ko loolobin at di ko kagustuhan, kung makakaawit muli siya ng ganito. Kaya mga mahal, tandaan ninyo, ang kapayapaan ng pagbati ko, sumainyo ang kapayapaan at ang layon ko'y kapayapaan na manahan. Kaya't ang lahat ang layon ko, kapayapaan kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Sa inyong lahat, anong nais ng Diyos? Kapayapaan. Anong nais ng Kristo? Kapayapaan. Sapagkat kung saan nagtitipon ang kanyang kabanalan, kapayapaan ang naroon. Kaya't ang layon at gusto niya, manahan ng kapayapaan. Kaya't kapag ang nasa kapayapaan ay may galak, sigurado Ama ang naghandog niyan. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Totoo po ba yun? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, kapag tinutokso na yung isip ninyo, na parang gusto nyong magalit, gusto nyong mag-isip ng kung ano-ano, sigurado hindi na yan sa Diyos. Tagaan nyo po sa bato, sa demonyo na yan. Kaya pag pinanaig nyo yan, Allah, tuwan-tuwa siya. Si Kristo naman, habag na habag sa iyo. Ang Ama naman, sasabing, kay rupok mo anak ko. Buhay ba nga ma? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkina, tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw,
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Dahil hindi ito magkakasya, kaya kung saan tumama, parte-parte. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Kay buti ng Ama, marapat lamang na habang nag-aalab ang pagngingit-ngit sa isip at damdamin mo, buhayin mo naman ang salita ng Ama sa iyo. Habang nag-uumalab ang pagdaramdam ng puso mo, buhayin mo ang pagmamahal niya sa iyo. Sa gayon, di mo matatanggap ang di nararapat, kundi ang dapat sa iyo, ang sa iyo'y kakamtin at tatamuhin. Sapagkat ang wika nga, kung paiiralin nyo ang dilim, kailan may di magliliwanag ang inyong paningin. Sa akin ay malilisya kayo at di nyo ako matutuntun kailanman. Sapagkat ito'y dumaratal sa katauhan, kaya ito'y inyong labanan nang di makapangibabaw at sa akin ay mawalay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, kung ang magulang ninyo'y nasilayan nyo ang pagkamatampuhin, kayong mga anak ay huwag nyo nang tularan. Sapagkat kung ito'y hindi nyo talikdan at ito'y mamanahin, wala kayong napulot na kabutihan kailanman. Kaya't ang bawat araw nyo'y masdan ang kabutihan,
at talikdan ang di nararapat sa inyong buhay, nang sa gayo'y makapuhunan kayo ng magbuti at mag-ani rin kayo at tumubo ng kabutihan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, tamang hindi lahat ng tao ay totoo ang iniisip nito. Ngunit kung may pagkilala kayo sa Diyos Espiritu, hindi mag-aalinlangan ang isipan ninyo ng pagkatotoo at magiging totoo ay nasa kapwa nyo tao. Sapagkat walang taong makapagbabagong totoo kapag pagkatao lamang ang pairalin nito. Kaya't kung pagkatao ang hindi ninyo itatalikdan, kailan may di magbabago yung buhay at pagkatao nyo. Ang buhay nyo nga ay nababago ang kapalaran. Alalaumbaga, ngunit ang pagkatao nyo'y anong naiba't nabago? Kung di napagbago ng Ama, yamang tinalikdan nyo'y siya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Naku, napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Sa totoo lang po nung magsimulang mag-ano ng t-shirt, tinanong pa sa akin kung nararapat. Sabi ko, sige anak basta pa hindi naman tayo nagninegosyo sa inyo yan, kung ano. Pag binili, kalooban ng Ama na ito, ay kapasyahan niya na magkaroon ng uniforme. Kung hindi nga po pala naganap yun, walang mga uniforme, yung mga chapter by chapter. Ano po? Napakabuti ng Diyos. Pero wag po kayo magkasala na mag-isip na tayo'y naghahanap buhay na. Ngunit magpasalamat kayo sa Diyos at magpuri kayo sa Diyos na kung dahil sa mga pagpapatatak na yan ay kumikita naman yung kapwa nyo naglilingkod. Buhay ba ang Diyos? At napakabuti ng Panginoon, napakadakila nga niya. Hindi naman po sila mahal maningil dahil may takot sila sa Diyos. Hindi sila mahal maningil, magpabayad. Kinukumpute nila Ba't ko po alam? Siyempre po, tinatanong ko yan, magkano ba ako? Kita nyo, bawag kayo magsosobran. Di po ba? Ganon, labis-labis. Masama yung sobrang tubo. Dahil, eto po, pinabatid lang sa akin ng Espiritu po noon. Kusing-kusing kumakalatsing pag natipon sa lapire. Sabi ko, ano po ba ibig sabihin noon? Kusing-kusing kumakalatsing pag natipon sa lapire. Balikan mo anak ang istorya. Halimbawa sa palay, 50 kilos, kusing-kusing lang ang tubo mo sa barya-barya lang, sa per kilo. Pag natipon na nakailang truck ka, sumahin mo yon, magkano na? Bayo nga naman kusing-kusing kumakalatsing pag natipon sa lapirin. Ganyan yung mga hindi gahaman sa, yung inchik ba, mabilisan. Meron naman taong kalaki ng tubo, gusto agad kuha yung puhunan. Nakatenggak lang doon, hindi nabibili. Daig pa nung mabilis na nakakaikot. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, subukan mo anak. Mag-imbak ka at magtipon ng hindi kinakalawang at kinakain ng tanga. Ano po baka ako yun? Hindi ko rin alam yan sa unang buhay dahil literal na binabasa mo, yun pala yung kabutihan. Yun pala yung paghahari ng Diyos sa buhay mo. Na kailanman hindi mo ito mapanghihinayangan sapagkat parang perlas at gintong nahukay mo na kapag nasa sayo yan ay tunay namang dala-dala mo pa hanggang kamatayan kahit ikay lumisan na sa mundong ibabaw. Buhay ba ang Diyos? At pag-aralan din po ninyo kung tama at totoo. Sige, kung sa dating isip nyo, napakagulo ng isip nyo, subalit nang tinanggap nyo ang Diyos at napagnilayan ninyo, napakaraming pinagdaraanan. Tunay nga, napakarami. Diyos ko, ba't ganun? Kung kailan ako lumapit sa Panginoon, doon marami. Kung minsan ang nangyayari, kung sino pa'y nagsasabi sa iyo ng nagpapalakas ang loob, siya pang humihina. Di ba ga? Kaya nakakatakot magpalakas ng loob pagkatapos ikaw rin ang manghihina. Ay hindi.
dapat po pala tayong nagbibigay sigla sa Diyos, patuloy tayong umasa sa Kanya at manalig at huwag tayong kakalimot para yung binibigay na lakas sa atin at binibigay naman natin sa kapwa natin, patuloy niyang sinisidlan. Ngayon, paano tayo nanlulumo at nanghihina? Dahil sa mga pag-iisip natin, ba't ganun, ba't ganun, ba't ganyan? Yun ang simula. Subukan po ninyo. Kaya nga sabi sa akin, sige nga anak, subukan mo, 1 linggo kang wag maglingkod. At 1 linggo akong hindi magdatal ng mga salita sa iyo. 1 linggo kang wag magtala ng sa Facebook. Tingnan mo nga eka anak, kung masabi mo pa yung mga sinasabi mo ngayon. Ay, ayoko po, natatakot ako. Bakit? Yan ang patuto, pinahihiram lang ng Diyos sa iyo yan. At kapag ang sarili mo na ang sinunod mo, ay mahihirapan ka ng makabawi. At yan po hindi alam ng iba. Eka, naka-espiritu naman eka ako. Gawa ng para sa sarili, gawa ng gawa. Alam niyo po, yung sinasabing magninilay muna ako sa tahanan ko, hindi totoo yan. Hindi kayo makapagninilay, lalong humihina ang espiritu niyo, nawawala. Yung espiritu ng katotohanan, anong nakakaptan nyo? Anong nasa sa inyo at pumapasok na? Espiritu ng dilim. Boy, ibang Diyos. Bakit? Bakit po? Bakit? Ngayon, kung halimbawa, sinabi mo, maglalaylo ka muna. Hindi ka muna ano. Pero ang Diyos pa rin, nasa puso't isip mo. Nawawala yung masamang isip mo. Nawawala yung pagdaramdam mo. Ayun, nandiyon ang Diyos sa'yo. Dahil nakakalimot ka Inaalis mo yung masasama. Subalit kung nagninilay ka, nakaupo ka, sabi mo, ay, Diyos ko, ba't ganun kasi ganun, ba't ganyan? Yun ang mapagninilayan mo, kaya patay ka. Hindi mo namamalayan na andun na pala si Satanas sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya po, pakatandaan ninyo, hindi ko kayo binibiro, di ako nananakot at hindi naman ako nanliling lang sa inyo na kaya ako sinasabi ito para araw-araw nandito kayo. Ano naman po mapapala ko kung araw-araw man kayo rito? May mapapala po ba ako sa inyo kung mag-araw-araw kayo rito? Pero ang Diyos at kayo may mapapala. Totoo po yan. Kaya mga mahal, mga minamahal, pakatandaan ninyo, ang sugpungan sa nagmumula. Sige, subukan mong mawala ang sugpungan mo dito at subukan mo itong masakit at walang laban. Tingnan mo kung makapagdala ka. Ganyan din ang litid ninyo. Subukan ninyo yung mga litid ninyo ay siyang nasira. Tingnan ninyo kung makakabang pa kayo. Ano ibig sabihin? Kapag ang sugpungan sa buhay ninyo na nag-uugnay ang siyang wala sa inyo, kailanman di kayo makadidiretso ng gawa sa buhay nyo. Yan ang banal na espiritu. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya kailangan laging nasa inyo ang banal na espiritu at huwag yung isang, paano mananaig ang banal na espiritu sa inyo? Kung ang isip at damdamin nyo ay, tandaan po ninyo, itaga nyo sa bato. Pag nangyari yon, nasasabihin ninyo, ay, kahit hindi ako magpunta, kahit hindi ako magdasal, kahit nasa mabuti pa rin at lalong bumubuti kayo, ako rin ngayon din. Uhubarin ko na ito at tutularan ko kayo. Sinasabi ko po sa inyong diretsahan, 100%. Kapag gano'n ang nangyari sa tao, ngayon din, titigil ako. Hindi lang 1 linggo, 1 buwan muna agad. Bakit po? Aba, sayang pala yung mag-araw-araw ko na naglilingkod. Tapos, ang kapwa ko ganun din pala. Pares lang kami, babanal din pala siya. Ay, hindi na. Aba, tutubusin ko muna yung ko, lilinisin ko muna ganun ko, magaganito muna ako. Sige, gawin mo na gawin lahat anak. Sabi naman ni Satanas, nakikinig. Ganun pala Sabi naman ng ama, anak, kay rupok mo. Di po ba? Subukan nyo lang po. Hindi ko kayo binibiro. Ba't naman ako makikipagbiro sa inyo? At bakit ko naman sasabihin ito? Ano namang mapapala ko? Ang tanong ko, anong mapapala ko? May mapapala po ba ako? At kung sinasabi naman, kaya hindi makatigil kay pinakikinabangan niya. Bakit? Bakit? Kung pakinabang lamang ang siyang hahanapin, dapat hindi na sa ganitong pamamaraan. Alam mo palang pag lumisan ka, ang Diyos ang magbibigay sa iyo at nandyan siya sa iyo. Ay, ba't ginanito ka pa? Ba't gagawin ka pa niyang ganito? Kaya kung mangangatwiran ka bilang tao, wala pa rin sa yan.
Sapagkat pinili ka sa ganyang kalalagayan mo, binigay ka sa ganyang kalalagayan mo, dalhin mo yan sa kalalagayan mo. Diyos Ama pa rin ang kasama mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hanggang sa di mo namamalayan, yung mga ibinigay niya sa iyo, na palagay niya ay tama at marapat at dapat. At alam niyang kaya mo. Sa hindi mo namamalayan, tapos na pala. At ikaw ay nakapagsabing, purihin ka Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga ang wika, O Diyos ko at Ama ko, huwag mo pong pasambit sa bibig ko ang di kayang tupdin ko, sapagkat kung ito mismo na pinagmumula na bibig na ito ay siyang gagawan mo salita mo pagdakay ako'y hindi totoo, nakakaya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May tanong baga kayo? May tatanong kayo? Ayan, tama lang yan. Ginagawa ninyo na yan. Pagdating nyo dito, uupo kayo, nagdadasal kayo, makikinig kayo, pagkatas umaalis na, tama lang yan. Mas maganda yan kaysa yung hahanap ka muna ng kakwentuhan mo. Pagkatapos ano? Kaya kahanga-hanga yung matatandang ere. Kaya magmadali na nga rin kayong tumanda at baka matularan nyo sila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sabagay, nasa tao lang naman yan. Totoong-totoo, wala sa edad dyan. Kung talagang ganun ka na, mahirap patayin yun. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Pero alam nyo po, mahirap man ang makapapatay niyan at makapagbibigay pagbabago, yung tinanggap mong totoo mong tinanggap sa buhay mo. Sino siya? Yung nag-isa na wala nang iba pa, ang Diyos na taglay ay Ama at Anak, Diyos, Espiritu. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. May tanong po ba kayo? May tanong ba? Sige nga po, pabalik nyo nga sa akin yung mga kinuwento kanina, minisay kanina kung alam ko. Abay, sampalin mo man ako dito, tsaka sampalin din kita, hindi ko babalik yun. Buhay po ba ang Diyos? O bakit naman ako sasampalin mo? Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po kasimple yon. Tayo pong lahat ay maaring tumawa kung may nakakatawa. Subalit hindi ka pwedeng tumawa kung walang nakakatawa. Pero kung luka-luka ka, kahit walang nakakatawa, tumawa ka ng tumawa. Tatawa ka ng tatawa. Gusto mo bang masabi kang luka-luka? Ayaw mo pala, pero ako po, bilang apo kong chick, baka na ako ng salitang ganyan. Berat yan, nga na. Si Raya buntok nga na. Luka-luka, nabaliw na eka. Pero salamat. Palagay ko, yung mga nagsabi na yon, sila ang gayon. Buhay ba ang Diyos? Ano po? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit nga ba ano? Kaya ikaw, huwag kang magalit pag sinasabi kang naluluka. Hindi ka naman luka-luka Ano? Di po ba? Kaya ikaw, manatili ka. Ito binabalik sa akin Ito. Hindi naman ito ang pasyente sa unang paglilingkod ni Apo Kunching halik pa. Ganito lang po yun Ang pasyente nung una, yung asawa nito balik natin ang nakaraan. Dinala. Ginanyan. Naku eka, di na magtatagal. Magbilade ka doon sa dulo, pero eka di na magtatagal. Sabi nito, bakit naman po? Sabi, hindi na nga magtatagal anak. Sabi, kaya
Sige, pakain nyo ng lahat ang gusto kong kainin. Hindi siya naniwala. Aba, nung namatay, sabi ni Conching Eka doon, yung si Conching, yung suki ko Eka sa... Totoo pala. Buhay ba ang Diyos? Ba't ko naman tataningan yung asawa mo na hindi na magtatagal? Malay ko naman kung kailan mamamatay yung asawa nito. Kaya, yun, ang istorya. Ba't Eka alam niyang hindi na magtatagal? Nung siyang dumating, naku, di ka pa Eka mamamatay. Mabubuhay ka pa. Hanggang ngayon, buhay siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ganun lang kasimple yun. Kung minsan hindi matanggap ng tao, yun eh. Ngunit kapag tao lang ang nagsabi sa'yo, wala nang pag-asa. Abay, lumaban ka pa. Kapag ang nagsabi sa'yo, naku, hindi na magtatagal, pag Eka hindi nagganyan, ay, huwag, lumaban ka pa. Ngunit kapag ang Diyos na, kaya nga hindi sinabi sa asawa niya, baka maghintay na lang ng gawin yan eh. Pero sa kanya, tsaka sa ilang anak niya, may pinagsabihan, wala na Eka, wala. Paano mo huhulaan yun? Mga minamahal, yan ang simula. At noon man ay ganyan na. Kapag sinabi ng ama, kung bibigay niya pa'y buhay, papahiram pa niya. Ngunit kung hindi na, ay kahit ano pang gawin mo. O sige, kaya gusto mo Eka, kahit sa ospital, dalhin mo siya. Tingnan mo Eka. Di na nagbalik. Nung magbalik, patay na nga po Eka yung asawa ko eh. Di ba di ka naman naniniwala noon? Ba't nga sabi mo, patay na Eka yung asawa ko eh. Buhay ba ang ama? Mga minamahal. Ano istorya? Yan ang pawang katotohanan. Wala namang taong naglingkod sa dakong ito eh. Kaya kung makikipagtotoo ang tao, may makakamtan kayo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa susunod. Humaba Eka ang taon. Hanggang ngayon di ko pa nakikita. Haba-habain mo rin ang pananampalataya mo. Sigurado di ka mamamatay. Makikita mo yan. Gusto mo naman ura-urada, kakitid ng pananalig mo kaya. Kailangan habang naghihintay kang mahaba pananalig mo. Habang naghihintay kang mahaba pananampalataya mo, lumalawak, tumitibay. Hindi yung patayang pag-asa. Patayang ligaya. Na hindi na nadama. Ang wika ng ama, bakit ganyan ka? Bakit di mo nakilala? Ang sayo ay nagbigay ng buhay na iyo, taglay-taglay. Hanapin mo lamang, hindi ako mawawala. Sa tuwin ay asahan, ako'y sa'yo lamang. Di ako kailanman mapaparam sa iyong buhay. Ako nga magpakailanman. Yaon ang habilin sa inyo mga mahal. Sa isip nyo'y huwag niyong lilimutin. Yaong ama na tuwirang mapagmahal, sa isip at damdamin siya'y inyong buhayin, sapagkat siya kailan may di mamamatay. Buhay niyang inyalay ay may hangganan. Inyong pakanamnamin, yaong sa akin ay awitin. Hinambingan ko ng tono at himig, upang aking isilip sa damdamin nyo may lumbay. Mapukaw ko't mabuhay, kayo ay masyahan.
Ano man ang buhay, huwag niyong ganang lilimutin. Mayroong ama kayo na nagmamasid sa tuwin ay handa kayong pakinggan at di siya lilisan sa buong buhay. Yan ang katotohanan sa piling ng Espiritu ko. Magaganap sa inyo ang maaliw kayo. Lahat ng mahina ay mapapalakas pa habang kayo'y may buhay lumaban. Ano man ang gawin nyo sa tuwin na ay alalahanin, yaw nga mang din nyo nasisilayan ng mata, subalit may gagawin sa inyo ay may tutup din, yaon ay di bati ng sino man. Sa oras na inyo siya ay kailangan, sa inyo ay may pag-asang tuwiran na ibibigay. Kilalanin niyong lubusan sa pagtupad niya, bagamat di nakita. Ano man ang gawin niyo, huwag niyong iwanan kailanman ang pananalig at pag-asang buhay sa may ibigay. Yaong inyong mga buhay, siya ang mangunguna kailanman. Siya ang magpahari kailanman. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil tapat, totoo ang Diyos, dakila ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Pagpalain kayo. May bukas pa, ano po? Pwede po ba yung mga alagad na lang uli? Ano man ang mangyari, panaligan mo'y Ama. Huminga kang malalim. Kanina ko pa'y nararamdaman eh. Sabi mo, ayun, lumabas na. Tumitig ka. Oh, hingang malalim. Wala na. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Anong opo? Tumayo ka nga.
Nako, Diyos ko. Sige nga, sabi mo. Hindi mo kaya. Wala naman bato eh. Batugan pero. Kang magagalit ha. Bato-bato sa langit, tama ay huwag magalit. Tapon mo yun. Kamusta? Kamusta? Ay, ba't ka naman nanghihina? Oh. Eh, bakit naman? Kaya nga ang tubig. At bali ang kwire. Buhay po ba ang Diyos? Wala yan. Oh, lumakad ka nga. Malalambot. Tisurin ka pa niyan. Buhay ba ang Ama? O, lakad. Sige, lakad. 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 Eh, lalapit siya, kaya lalapit din ako. Eh, hanggang Sabado po. O, lakad. Lakad. Eh, wala pa yung tubig mo. Dahil lumakad ka na lumakad. Eh, magaling ka na. Oh, hindi ka na babalik bukas. Ay. Sige, lakad. Hindi naman konektado sa sikmura mo yan eh. Hoy. Tubig. Sige, lakad. Lakad. Tingnan mo nga si Jessica. Oh. I love Divine Mercy. Kataba ni Jessica. Oh, tingnan mo nga. Oh, pati yung anak eh. Masaya, no? 13 years, pero I believe ang nakalagay. I believe divine mercy. Sabi mo, Jesus! 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 Ano ba talagang pronunciation doon? Jesus o Jesus? Jesus! Oh, Jesus. Tagalog, eh, G. So, yan. Jesus! 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 Pronunciation. Wrong pronunciation, sabi ng tao. Wrong grammar. No! Wrong spelling! Jesus. Jesus. Thus. You. Thus. Jesus. Tagalog. Oh, kumusta ka na? Nanlalambot ka. Eh, natatalo ka kasi. Napapatalo ka. Halika nga, banyosan kita. Wala ka naman damit, kaya bukas bumalik ka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Kumusta ka na? Pwede, babalik pa yan. Kaya lang po, may dating. Hindi, ibig sabihin, pinadadating mo na. Pinadadating mo pa. Eh, dapat wala ng dating-dating. Paalisin mo na at huwag mo nang padatingin. Yan ang huwag mo nang pinararating at masamang pagdating yan. Buhay ba ang Diyos? Pag kayo pinagaling, huwag mo nang pararatigin. Ano? Diba? Pag pinagaling kayo, sabihin nyo, wala na, huwag nang darating. Ano? Sabayan mo, pag dumarating, ikaw naman ang umalis.
gamutin mo. Huwag mo nang hintayin dumating. Hindi na dumating. Alam niyo po ba, pag may taong nagne-nervyos, maihit matae, ano? Maihi matae. Kasi, aligaga, pati yung isip niya, pati yung sikmura niya, konektado. Relax ka. Matitigil yung pag-ihim at pagtae. Ganun daw yan. Ngayon pag natatakot ka, parating na. Nalalambot na ako. Nalalambot na ako. Nung nakasalakay na, wala na, lalambot na ako, natahalo na. Kaya laban. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tama bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kaganda mo Ilang taong ka na? 49, kabata mo pa. 49. Ikaw? Forty-nine, 62. Ay, kabata mo palang nag-asawa. Buhay ba ang Diyos? Ano? 49, 62. Kaya nga siyang tinanong Kaya nga. Kagaling pero hindi nakakapagsisi kasi matanda na siya ngayon kung matanda, yung mga panahon ngayon, pag nag-asawa ka ng matanda, ano man ang hilingin, tayo ka nga, lumakad ka nga. Tumayo ka nga kakot, lumakad ka nga. Ayan. Lumakad ka nga. Lumakad ka nga. Sige nga. Sige nga, lakad ka nga, lakad ka nga, lakad ka nga. Lakad, balik-balik, balik-balik. Balik, yan ang gamot mo balik-balik. Huwag ka lang pupunta sa balik-balik Manila. Buhay ba nga ma? Mga minamahal. Nananalig ka bang ikay gagaling? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo pala, di lumakad ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Balik. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Palundag ka nga bumalik. Alam kong may, sige, palundag, magagawa ang Ama. Sige, balik. Pagka winika niya, manalig ka na. Sige, kaya mo ba? Alam ko kaya mo, sige. Pagkat ikaw ay tuwira, may pagnanasa. Kaya tamuhin mo yang wika ko. Gawin mong marapat, natop din ito. Magiging marapat, nakakamti nyo. Yaong layon ko sa inyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari.
sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Sige, lakad. Manali ang kininatanggapi. Tingnan mo, ikaw lapin na tatakbo ko, pati siya tumakbo. Oh, kumusta ka na? Oy, bakit kanina? Aray ko pa. O, balik. Oh, kumusta ka na? Ay, kumusta ka na kako? Ayos na po. Eh, ba't tinatanong mo pa kung magaling na po ba ako? Sumayong kapayapaan. Tao nga naman. Balik! Sige. Balik! Balik! Yan, 3 palo, magaling ka na nga. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayong kapayapaan. Mapalad kayo. Kaya nga di ko pa pinalilisan si Constancia. At yan ang pawang katotohanan. Kung ganang siya, anong patatakbuhin ka? Eh kung nadapa ka, demanda mo siya. O tao, magbulay ka. O ba't nakatakbo ka? Sa makatwid, sa isip mo lamang ang panlalambot mo. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tayo. Takbo. Oh, magaling ka na ba? Magaling ka na? O, tanungin mo sarili mo ngayon. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. O, ba't ka na kasi bangon? Kumusta ka na ba? Magaling ka na. Eh, bukas wala ka na rito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, pagharian kayo. Oh, ano pa hinihintay nyo? Mag-uwi na.